Kapre, isang nilalang na naninirahan sa kahit anong klaseng matandang puno. Maitim, malaking nilalang, at mabalahibo. At mahilig humithit ng tabako. Dalawang klase ang kapre. Ang isa ay tinatawag na garanga. Sila yung mga mahilig magkagusto sa mga babae. Sila din ay mga seloso. Ginagamit nila ang kakayahan nila para mapaibig nila ang gustong nilang tao. Sila yung nilalang na pwedeng magpanggap na tao. Nagagawa nilang mag-ibang anyo. Pero tanging biktima lang nila ang nakakakita sa kanila. Sa oras na nahulog na ng tuluyan ng biktima nila at tuluyang nabalot ng kapangyarihan ng biktima, maaari na nila itong isama sa mundo nila. Hindi naman mahirap makatakas sa kapangyarihang taglay nila. Ang kailangan mo lang ay ang taong may kakayahan at tunay na albularyo o pari. Mas maganda din kung maaagapan ito bago mahuli ang lahat. Ang mga senyales ay palagi nagsasalitang mag-isa o palaging may kausap na hindi naman nakikita. Palabas-labas ng alanganing oras at nasa ilalim ng kahit anong uri ng puno. Tulala at nagwawala. At palaging sinasabi ang pangalan na hindi naman pamilyar. Upang makasiguro kung talagang nabiktima ang tao ng kapre garanga, ilapit lamang sa biktima ang tubig na may nilusaw na asin. At sa oras na ito ay kumalma at bumabalik sa katinuan. Kailangan mo nang tumawag ng tulong sa pariman o albularyo. Ang tubig na may nilusaw na asin ay may kakayahang magpaalis pansamantala ng kahit anong klaseng negative na energy. At nagpapakalma din ito ng aura ng katawan para hindi magawa ng nilalang o espiritu na saniban ng katawan ng tao. Ang isang uri ng kapre ay tinatawag na adus. Sila yung nilalang na mamerwisyo. Sila yung mahilig manggulo sa isang buhay ng tao. Pinag-aaway niya ang isang pamilya at sinisira niya ang kabuhayan nito. Mala sa isang bahay o lugar ang merong adus. Mahilig din silang manggambala, mahilig manakot, at sumapi sa mga tao. Ayaw nilang may lumalapit sa teritoryo nila. Ayaw din nilang pinuputol ang mga malalapit na puno sa paligid nila. Kung minsan, kahit malayo ang bahay mo sa kanila, dumadayo pa sila para manggulo sa isang pamilya. Maiiwasan sila sa pamamagitan ng pagdarasal at pag-iinsenso sa loob at labas ng bahay. Upang makaiwas sa pisikal na pagsapi sa katawan, pulang damit, rosaryo o tinatawag na balang kwintas ang pangontra sa kanila. Hindi sila makakalapit at hindi ka nila susundan. Katangian at kakayahan ng kapre. Tagapagbantay ng puno. Pinaniniwalaang ang kapre ay isang engkanto ng kalikasan. Kaya siya ang tagapagbantay ng matatandang puno. Kapag sinira o pinutol ang punong kanyang tirahan,
maaring magdala ito ng malas o sumpa sa taong gumawa nito. Nagpapakita sa gabi. Ang kapre ay bihirang makita sa umaga. Mas madalas siyang nagpapakita sa dilim. Kung kailan madaling makita ang kanyang pulang matang nagliliyab. May mga taong nagsasabing nakikita nila ang usok ng kanyang tabako na lumulutang mula sa itaas ng puno. Mahilig mang-asar o manggulo. Hindi naman siya karaniwang nananakit ng tao, pero mahilig siyang mangulit at manggulo. Maaari niyang ilito ang tao sa isang lugar para hindi ito makaalis. May mga kwento na nangaakit siya ng babae o nagkakagusto sa mga tao. Madalas din siyang naglalaro ng malalim na boses o kakaibang tunog sa paligid para takutin ang mga tao. Nagpapakita sa mga itinalagang tao. May mga sinasabing ang kapre ay hindi nagpapakita sa lahat, kundi sa mga taong pinili lang niya. Kapag napili ka ng kapre, maaaring palagi mo siyang mararamdaman o makita. May mga kwento rin ng kapre na naging tagapagtanggol ng isang pamilya laban sa masasamang tao. Ang kapre ay madalas makita sa mga masusukal na lugar, kakahuyan o mga lumang bakuran. Ilan sa mga lugar kung saan sinasabing may kapre. Malalaking puno ng balete, akasya, at mangga. Paano maiwasan ng kapre? Magsuot ng pulang damit. Sinasabing takot ang kapre sa kulay pula. Kaya may ilang tao na nagsusuot ng pulang damit kapag pumapasok sa kakahuyan. Gumagamit ng bawang o asin. Ayon sa ilan, ang bawang at asin ay hindi lang panlaban sa aswang, kundi pati rin sa kapre. Kilalang Balete Drive sa Quezon City. Hindi lang sa White Lady, kundi pati sa isang kapre na di umano'y nakatira sa isang mga lumang puno roon. May mga ulat ng mga driver na biglang may nararamdamang mabigat sa kanilang sasakyan, na parang may nakasakay ngunit walang tao. Nagmula ang katawagang kapre mula sa Arabeng kafir na nangangahulugang isang taong hindi naniniwala, tumutukoy sa mga ateista o idealista. Sa kalaunan, dinala ang katawagan sa Pilipinas ng mga Kastila. Paliwanag din ito sa katotohanan na ang kasing kahulugan para sa kapre ay agta. Ang isa sa pangalan para sa mga ita. Ang makabagong mitikong paglalarawan ng kapre ay nagbago mula sa mga dating rasismong paglalarawan ng mga Negrito, ng mga Kristiyanong kapatagan na pangkat etniko sa Pilipinas noong panahon ng Kastila, na may mga kapre na nakikisalamuha talaga sa tao. Isa na dito ang kwento ni Paula. Pakinggan natin ang kanyang kwento. Isang gabi, hindi ko inaasahan na magpapakita sa akin ng kapre na matagal ko nang nararamdaman. Nagmamasid at nagsusubaybay sa akin, na kahit sa aking pagtulog ay nakikita ko sa aking diwa na siya ay nakasilip sa aking bintana. At naririnig ko na lang na may mga batong maliliit na bumabagsak sa aming bubong. Maging ang mga tuyong sanga at bunga ng punong bulak
pagaspas ng mga dahon na nanggagaling sa nakatayo naming puno sa gilid ng aming tahanan. Nang oras na nagpakita sa akin ang nilalang na kapre, ay wala na akong naalalang Panginoon, kundi ang takot sa kanyang harapan. Napakiramdam ko ay naparilisa na ako at hindi na ako makagalaw pa. Matangkad na lalaki na puno ng maitim na balahibo. Malalaki ang mga mata at may mga ngiping matutulis na naninilaw at nangingitim na sa kakahit-hit ng kanyang sigarilyo na tabako ang bumungad sa aking harapan. Ang impit na malagom na boses ng isang lalaki at halakhak na amoy ng tabako ang aking nakita. Kaganapang ito ay hindi ko talaga makakalimutan kahit kailanman. Isang araw na ako ay nagwawalis sa aming paligid. Sa dami kasi ng tuyong dahon ay halos matabunan na ang lupa. Sa pagod ko sa kayuyuko at pananakit ng aking bewang, ay napaupo ako sa puno ng bulak na katabi ng aming bahay. Ako ay napapikit nang maramdaman ko na lang na may isang lalaki akong kaharap. Pagmulot ng aking mata ay nakita ko na nakatingin siya sa akin. Nagkatitigan kami ng matagal. Pakiramdam ko ay ilang araw na ang lumipas. Hanggang sa binasag nito ang katahimikan at kinausap niya ako. Nakamusta na raw ang kanyang hinahangaan. Sa pagbigkas ng mga katagang kanyang binitawan, ay nanayo ang aking mga balahibo at nanlaki ang aking mga mata. Bumilis ang tibok ng aking puso na hanggang sa nararamdaman ko na lang na nakahiga na pala ako sa papag ng aming kwarto, na nakabantay ang aking ina at kapatid. Napaluha ako sa kanila at pinagtapat ang nangyari sa akin. Hindi man sila agad naniwala, ay batid nila na nagsasabi ako ng totoo. Sila ay nagalit, kaya pinagtangka nilang putulin ang puno. Ngunit tinutulang ko sila. Dahil alam kong hindi namin kakayanin ang galit ng isang kapre sa taglay na kapangyarihang itim ng mga ito. Lumipas pa ang ilang araw at buwan na nararamdaman ko na lagi siyang nariyan sa aking paligid at nagmamasid. Kaya nga, sa tuwing may manliligaw sa akin at gustong bumisita sa bahay, ay hindi ko sila pinapayagan. Iniisip ko kasi ang mga kapakanan ng mga ito na baka magalit at magselos ay pagtripan sila ng kapre na aking manliligaw. Palagi akong tulala at nakikita ng aking pamilya na lagi raw akong nasa harap ng puno o di kaya ay nasa ilalim nito. Ang malala pa daw na nakapagpapaalala sa kanila ay ang pag-uusap ko sa puno na hindi nila maintindihan ang sinasabi ko. Ay nagtatawa ako at nagsasalita. Ako naman sa diwa ko ay palagi kaming magkatabi sa ilalim ng puno, nagkikwentuhan, at nararamdaman kong gusto ko na rin ito, na kahit dati ay takot na takot ako. Pero namamalayan ko na lang ang sarili ko, na gusto ko na rin na makita siya palagi. Namimiss ko ang boses na malagom niya at hinahanap ko iyon
Pag nasa silid ako, ay tatawagin niya ako. Minsan nga nararamdaman ko na lang na binibuksan ko ang pinto sa 10 oras ng gabi at namamalayan ko na lang na nasa harap na ako ng puno na nakatingala. Nang maya-maya ay maramdaman ko na lang na tumataas ako sa hangin at papunta sa ibabaw ng puno. Doon, makikita ko ang kapre na aking kinatatakutan noon. Nararamdaman ko na lang isang araw na hinahanap at napapamahal na ako dito at masaya akong kasama ko siya. Kaya nagpasya na akong sumama sa kanya sa ilalim ng puno. Doon siya nakatira. Sa tuwing gabi ay doon naman siya nagtatambay sa ibabaw ng puno sa may sanga nito. Nakaupo at naninigarilyo. Sabay namin tinitingnan ang mga bituin sa langit. Lumipas pa ang mga ilang araw. Habang kausap ko siya, ay nakakaamoy kami ng insenso. Kaya naman ay nabalisa ang kapre. Hindi niya alam ang gagawin. Maging ako ay napatulala sa aking mga nakita at naaamoy. Hanggang sa nakita kong unti-unti na naglaho ang kapre at ang luminaw sa imahe ng mga taong nakatangod sa akin ang nakita ko. Isang mukha ng babaeng may edad na walang iba kundi ang aking ina. Niyakap ako nito na umiiyak. Sinabi nito na halos 1 linggo na akong walang malay at natutulog lang. Ako naman ay nalulungkot na magpasya ang aking mga magulang. Nalilipat kami ng bahay upang hindi na lang nila maputol ang puno at hindi magambala ang kapre. Ngunit wala pang 1 linggo ay naramdaman ko na naman ang nasanayan ko ng presensya. Presensya ng isang kapre. At nang pagtingin ko nga sa paligid ng bahay naming nilipatan ay may isang malaking punong mangga. Nasa tiyak kong doon lilipat at maninirahan ang kapre na aking manliligaw. Inyong natunghayan ang kwento ng ating sender sa kanyang experience sa isang kapre. Kayo, anong gagawin niyo kapag may kapre sa inyong harapan? Maraming salamat sa inyong pakikinig at akin pong hinihiling na ako po'y inyong suportahan sa aking YouTube channel at sa aking FB page. I-subscribe nyo lamang po ako at i-follow sa aking FB page at sa aking YouTube channel. Sa muli po, ako po ang inyong narrator na si Binibining Imahinasyon. At kayo po ay aking iniimbitahan na ako'y inyo po ulit na pakinggan sa aking pong muling pagsasalaysay at pagkikwento sa inyo at pagpapakilala ng mga mythical creatures sa ating paligid. Salamat po.